We all know na mayroong iniutos ang Diyos sa atin, ang Panginoong Jesus bago siya umakyat sa langit. Ang sabi ng Panginoon, go and make disciples of all nations. We were commanded to share the word. We were commanded to go, not to stay, not to just stay on our kingdom, in our home, in our business, where we are doing things for ourselves. At sinabi ng Diyos sa atin, go. Go out of your comfort zone. Go out of your nakasanayan, familiar environment. Go and make disciples of all nations. Napakahalaga nito. Kaya naman ngayon, pag-uusapan natin kung ano yung mga bagay na kailangan para umani ng kaluluwa o upang marami ang tao makakilala sa Diyos. So, ang title nito, 4 na bagay na kailangan para umani. Ready na ba kayo? Una, binhi. Lucas 8:11 and 12. Ngayon ay ito ang talinhaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ano daw ang binhi? Okay. And verse 12, ang mga nasa tabi ng daan ay ang mga nakinig. Pagkatapos ay dumating ang diablo at inagawang salita mula sa kanilang mga puso upang hindi sila sumampalataya at maligtas. Wow. Yung salita ang binhi. Sobrang labanan sa salita na once may makapaghayag, ang diablo ay nandoon agad upang agawin ang salita. Bakit? Kasi pag naagaw ang salita, walang sasampalatayanan. At yung kung wala kang paniniwalaan o pagtitiwala ang salita, anong resulta? Hindi maliligtas. Salita ng Diyos ay binhi na puno ng kapangyarihan. Alam ninyo, siguro napapansin din ninyo, yung pag kayo nasa mall, meron doong naka-microphone. Itong parang akin, Tapos meron doong ginagawa. At pagkatapos nagkukwento siya tungkol doon sa kanyang product, kahit walang audience. Kasi siya ay umaasa na yung lumalakad ay magiging interesado at somehow titigil. At pag tumigil, makapakinig. Kaya siya'y salita ng salita. Ang inaasahan niya, magiging interesado, titigil at makikinig. Bakit? Pag hindi nakinig, hindi siya makakabenta. Alam niyo yung salitang yon? Pangkaraniwang salita lang yun Samantalang ang salita ng Diyos na inihahayag mo ay puno ng kapangyarihan. May kapangyarihang napakadami, napakatindi. May kapangyarihang magpagaling ng may sakit. Last Sunday, anong ating itinuro? God heals all your diseases. Ang salita ay nahayag. Makapangyarihan ang salita. Kaya ngayon, papakinggan natin si Abby na magte-testify ng ginawa ng Diyos sa kanya at ipakita ang kapangyarihan ng salita. Hi, praise God po. Una po ay lahat ng papuri, pasasalamat at pag-glorify ay tayong sa Lord po lamang. Ako po ulit ito. Kung matatandaan po ninyo, nandito din po ako sa harapan ni last year, April. Malaki po ang tiyan at 7 months na pregnant. Sa biyaya po ng Lord ay nakapanganak na po ako. Pinag-ingatan ng Lord sa komplikadong labor. At praise God po, kasama po namin ang aming beloved baby na nagwa-worship sa Lord. At again po, sa walang hanggang biyaya ng Lord, ay naiuwi po namin siya dito sa Pilipinas para maipadedicate sa Lord. Last week po, ang shinare po ni Rev ay God heals all your diseases. And nung time po na nag-declare si Rev ng healing, ang pinakauna po niyang nabanggit ay about sa lahat ng may mga bukol. Bali po ako ay may mga bukol po na nakakapa sa left and right na breast ko na naging prominent po nung nag-breastfeed ako na aking baby.
pinacheck ko din po ito sa aking beloved husband at sabi po niya, ipa-check up namin. Hindi ko po ito pinapansin at hindi din po ako ganun ka-bothered. Hindi po ako nagpa-check sa doktor sa dahilan na hindi ko po maintindihan. And given po na ako ay nurse pa, na dapat ay mas aware po ako sa mga ganito ng mga bagay na dapat pinapacheck. Nang sinabi po ni Rev na hawakan ang parte ng katawan na mayroong bukol, talagang ako po ay nakahawak sa magkabila kong dibdib at talagang sinabi ko po na inalis na yun ng Lord habang hawak ko po. Sisunod ko din po ang sinabi ni Reb na ipag-pray sa Lord na dagdagan ang faith kung yun po ang kulang para ma-receive ang healing. Habang nagpe-pray po ako, sabi ko ay dahil sa mga latay na tinamo ng Panginoong Hesus, lahat ng bukol na nakakapako ay inalis na at pinagaling na ng Lord in Jesus' mighty name. Iba din po ang moving ng Holy Spirit nung Sunday, kung mapapansin po na talagang very palpable po, talagang kumilos po sa ating kalagitnaan. Sa tunay po, nakalimutan ko na yun kapain nung Sunday after church at nabisi po ako kay baby. Pero nung gabi po na magpapadede ako kay baby, aking naalalang kapain, praise God po. Lahat po nung bukol kong nakakapa ay wala na. Agad po ipinahawak ko po din sa aking beloved husband. Kahit po siya ay nagulat din at wala na. Grabe po ang Lord, walang hanggang papuri po sa Kanya. Salamat po sa Lord dahil patuloy po niyang gino-glorify ang kanyang pangalan sa buhay naming mag-anak gaya po ng palagi naming panalangin. Dati nagpipray lang po din ako sa Lord na sana ay makaranas din po ako ng instant healing niya para ma-testify ko po at maitaas ang kanyang pangalan. At ito na po, talagang tapat po ang Lord palagi sa kanyang mga pangako. Sabi nga din po sa Jeremiah chapter 32 verse 40, "And I will make an everlasting covenant with them. I will never stop doing good for them. I will put a desire in their hearts to worship me, and they will never leave me." I pray na lahat po tayo ay maranasan ng matamis na pag-ibig ng Lord sa atin. God bless po sa ating lahat at ang mataas na kapurihan ay tanging sa Lord po lamang. Shalom po. Praise God. Napakabuti ng ating Diyos. Palakpakan po nga natin ang Panginoon. Ang dala mong salita ay makapangyarihan, napaka-powerful. May kapangyarihang magpagaling ng may sakit. May kapangyarihang magbago ng buhay. May kapangyarihang magdala sa langit. Ang tindi, ano? The seed is the word. No seed, no salvation. Kaya may nagtanong, kumusta ang tanim mong palay? Hindi ako nagtanim. Bakit? Baka hindi umulan. Ay, kumusta naman ang tanim mo, ang palya? Hindi ako nagtanim. Bakit? Baka may uod, kakainin. Anong tinanim mo? Wala. Play safe ako Hindi pwede. Kasi para umani, kailangan may binhi at maitanim ang binhi. Kung gusto mong merong maligtas, kailangan magtanim ng salita ng Diyos. Hindi pwedeng hindi. Never think na kusang tutubo ang palay. Never think na kusang uusbungang ang palya kung walang binhi. Ganon din, huwag kang mag-expect na mayroong maliligtas kung walang maghahayag ng salita. Pag hindi tinanim ang binhing ito sa iyong kapitbahay, sa iyong kaibigan, sa iyong barangay, sa iyong bayan, sa iyong bansa, walang aanihing kaluluwa. Kahit pa ikay umattend ng reunion mo, sumama ka ng sumama sa mga kaibigan mo, hindi sila maliligtas hanggat hindi ka nagsisimulang maghayag ng salita. Ay hindi ho sila interesado kung yun nga naglalakad sa mall, hindi nga interesado, lakad ng lakad. Abay may natigil Ano yan? Pag ito'y binili mo, lahat ng pangangailangan mo sa kusina, matutugunan ito. Ito ang kutsilyo na siyang puputol sa lahat. Gulay, karne, buto, lahat na matitigas. Tingnan ninyo. Ikaw na may abay maganda nga. Ay bumili nga Isipin mo, kadaming dumaan, may bumili Bakit? Nakinig. Never think na kung ikay sasama ng sasama sa iyong mga kaeskwela noon, ikay makikipagkaibigan, ay sila'y maliligtas. No.
Until makarinig yan ng salita, doon lamang yan maliligtas. No seed, no salvation. Are you there? Mark 16:15. At sinabi niya sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Ako meron akong minementor napaka-aggressive naman sa pag-share, sa pagkwento. Very confident lagi magkwento yun nung una tuwan-tuwa Pastor, pinatanggap ko Pinatanggap ko sa Panginoon, praise God. Ay napag-alaman ko, patanggap nga ng patanggap. Ibig sabihin kayo sumunod sa prayer. Hindi ganon. Ihayag mo muna, sabi ko, ihayag mo muna ang salita. Sabihin mo muna kung sino si Kristo. Sabihin mo muna kung anong ginawa niya. Para maligtas ang tao, then saka mo siya patanggapin. Dahil tatanggapin niya si Kristo, sinong Kristo ang tinanggap niya? Kaya naman, ang nangyayari, iba't ibang pagkilala kay Kristo. Ito si Kristo na magpapasaya ng buhay mo, tanggapin mo. Abay, tanggap nga. Ito si Kristo na mag-aalis na magbibigay ng trabaho sa asawa mo, ay tanggap nga. Well, hindi yun ang Kristo na gusto ipakilala ng Diyos sa atin kung ang kailangan mo ay makarating sa langit ang kausap mo. Kailangan may hayag mo salita at maipakita mo kung ano ang... Okay. Ang tawag sa gospel ay good news. Mabuting balita. Sometimes, message of salvation. Gospel. Hindi ito magiging mabuting balita kung hindi mo na nila malalaman ang masamang balita. Kaya kailangan malaman ng tao ang kanilang katatayuan. Hindi na ako masyadong nag-iiba kahit ako sa child dedication, sa wedding, kahit pa anong saya na ng event, sisimulan ko sa may problema tayo. Gusto ko muna sabihin may problema tayo. Napakadami, kaya ayaw lumapit sa Panginoon. Okay na kami din okay na kami. Kasi hindi nila alam na sila may problema. Kami may bahay, kami may sasakyan, nag-aaral ang mga bata, mayroon ng mga pamilya sila, ayos na, wala akong problema, okay na ako. Sino may sabi sa iyo, napakalaki ng problema mo, pag inabutan ka ng kamatayan at hindi na bibigyan ng solusyon, ang problema ng kasalanan, impyerno ang punta mo. At meron tayong problema, hindi nila alam yun. Ang tawag sa problema, ito ay the sin problem, problema ng kasalanan. Ano po to? Ito yon, na lahat tayo ay may kasalanan. Malimit mong marinig ito, walang kadating-dating na. Ano ngayon kung lahat ay may kasalanan? Kapag inabutan ka ng physical na kamatayan sa katatayuan yan, pupunta ka sa lugar na kung saan wala ang Diyos. Napakatindi ng ating message. Ipakita mo muna napakagrabe ng tayo nila kung hindi nila gagawa ng solusyon. Ay, hindi maganda ang kahihinatnan. And then, pasok ang good news. Pasok ang message. Kaya naman, pinadala ng Diyos si Kristo para siya ang magbayad ng kasalanan mo. Dahil, Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sa halip na ikaw ay mamatay, si Jesus ang namatay para sa iyo. Anong gagawin mo? Pagtiwalaan mo lamang si Kristo na yung ginawa niya sa krus para sa iyo. Manampalataya ka na lamang na yung ginawa niya ay sapat na. Hindi mo na kailangan dagdagan. Hindi mo na kailangan dagdagan ng points na, ako'y gagawa ng mabuti para naman ako ay magandang dating ko kay Lord. No, sapat ang ginawa ng Panginoong Jesus. At habang ito'y naririnig niya, may nangyayari sa kanyang puso. Ito'y parang binhi na pag napatanim sa lupa, akala mo'y wala lang, pero maghintay ka lamang ng panahon, sumisibol yun. At mamaya yung binhi ay napakamakapangyarihan. It will change the person, it will heal the sick, and it will bring that person sa langit. Ganyan ang kapangyarihan ng binhi ng salita ng Diyos. Amen ba? So, ipag-pray mo lagi na bigyan ka ng opportunity na makapag-share. Huwag mo kakalimutan, sabihin ang bad news, then sabihin mo ang good news. The good news of salvation. Are you there? Tingnan ninyo itong pangyayaring ito. Sa John chapter 1. Basahin ko sa inyo John chapter 1 verse 35.
Kinabukasan, muling naroon si Juan kasama ng dalawa sa kanyang mga alagad. Si John the Baptist to. May mga disipulo din si Juan. Nakita ni Juan si Jesus. Verse 36. At kanyang tinignan si Jesus, samantalang siya'y naglalakad at sinabi, narito ang kordero ng Diyos. Alam na mga Hudyo ang ibig sabihin ng kordero ng Diyos. Sapagkat sila'y lagi nagdadala ng tupa ng kordero upang isakripisyo para matakluban ang kasalanan nila. And then, uulitin nila yon next year para matakluban ang kasalanan nila. Alam nila yung animal sacrifice, kung ano ang purpose doon. Kaya nung sinabi ni John the Baptist, narito ang kordero ng Diyos, ay ibang uri ito. Hindi ito basta kordero. Hindi ito basta tupa. Ito ang sakripisyong Diyos ang nagbigay. Verse 37. Narinig siya ng dalawang alagad na nagsalita nito at sila'y sumunod kay Jesus. Narinig siya ng dalawang alagad. Narinig. Pagkatapos marinig, sila'y sumunod. Kailangang may marinig. Kailangang mayroong maghayag ng binhi ng salita. Walang binhi, walang kaligtasan. No record in the Bible na may sumunod kay Jesus na walang naghayag, walang nag-share. Huwag kang maging kampante, huwag kang maging masaya na ikaw ay Christian at ikay born again. Kailangang makarinig sila. Hayaan mo, ayaw kong makinig, hayaan mo, basta sabihin mo. Makapangyarihan ng salita. Akala mo, binabaliwala nila, pangisi-ngisi. Hindi, napasok yon. If you will remember, hindi ko alam kung nasabi ni Ray Fuentes, pero sinabi niya sa akin, dahil ako yung nagtanong, sino nga nag-share sa iyo? Ang sabi niya, pagkakarami. Napakarami daw, hindi na niya mabilang. Pero dumating ang time, bumunga yung binhi. So, tanim lang ng tanim. Susunod lang ang tao kay Kristo kung may nag-share ng word sa Kanya. Tuloy natin, John 1:40. Ang isa sa dalawang nakarinig ng pagsasalita ni Juan, nung sinabi ni Juan na narito ang kordero ng Diyos, ang isa sa dalawang nakarinig, dahil parehong sumunod kay Kristo, ang isa sa dalawang nakarinig at sumunod sa Kanya ay si Andres, na kapatid ni Simon Pedro, si Andrew. Verse 41. Una niyang natagpuan ang kanyang kapatid na si Simon. Si Andres, pinuntahan niya ang kapatid niya si Simon. At sa kanya sinabi, natagpuan na namin ang Mesiyas na kung isasalin ay Kristo. In verse 42, kanyang dinala si Simon kay Jesus. Ano nangyari dito? Dalawang tagasunod ni Juan. Sabi ni Juan, nandito ang kordero ng Diyos. Sumunod yung dalawa. Yung isa sa dalawa, pumunta agad sa kapatid. Si Andrew, nang makilala ni Andres si Jesus, una niyang ginawa, ihayag siya. Natural response ng nakakilala kay Jesus ay sasabihin niya ito sa kanyang mga mahal sa buhay, sa kanyang kakilala, sa kanyang kaklose. Kaya, paano mo malalaman ang tunay na tumanggap sa Panginoong Jesus? Natural response. Sineshare niya ang iba. Bakit to yun hindi nag-share? Siguro, hindi pa masyadong maliwanag, pero pag talagang alam mo nangyari sa iyo, hindi ka sasaya nang hindi mo makakasama ang iyong mga mahal sa buhay at hindi mo sila masesharean. Pastor, hindi po ako magaling dyan. Pwede ka pong isasama ko na lamang po si Pastor Patrick, si Pastor BJ, si Pastor Bon, si Pastor Racha. Wag na po si Pastor Eric, busy po yon. Pero pwede ka pong isama ko na lamang at sila na po ang maghayag. Pwede naman. Pero may sasabihin ako sa iyo. Ito po ang nangyari. Kaya ang Christianity ay hindi matindi ang paglaganap o ang pagiging born-again Christian. Iniasa natin
sa mga, ang tawag kasi, sa mga pastor. Iniasa natin. Ito'y iniutos hindi sa pastor lang. Iniutos ito sa lahat. Go, make a disciple of all nations. Inutusan ka. Huwag mo namang i-give up o huwag mo namang baliwalain yung responsibilidad na yon at huwag mo namang ibigay na lang ng ibigay sa iba. Tatanggapin namin yun. Amin lahat ng reward sa langit. At padalwa, hindi ito maganda para sa kaharian na meron lamang ilang tao na nakilos at basta ako'y dadating dyan, pastor. Hayaan mo. Basta ako'y darating. Hindi lahat tayo'y sinabihan, go make a disciple of all nations. Are you there? Sabihin mo sa katabi, kita'y kailangang sumunod na. Huwag mo kakalimutan yung huwag mo kakalimutan yung kailangan tayo sumunod na. Yan. Hanggang ngayon, inaalam ko ang ibig sabihin ng Sino makakapagsabi sa akin, anong meaning ng Kita ninyo, hindi rin nyo alam. Imik ng imik. Ang ibig sabihin ng yun po ang una. Ang sunod, baba, kaka, aba. Okay. Di po ako magaling dyan. Sino ga naman ang magaling? Lahat na may nagsimula pasalasala. Lahat na nagsimula, naalala ko na ako'y nagsimulang magkasal Unang pagkakasal ko, yung kinasal ko, pagkadating dito, sabi ko agad, luhod. Unang dating, luhod na. Ay sa haba pa noon, ang daming gagawin. Ako'y nag-share pa, nakaluhod. Gana naman. Maniwala ka, nung pinatayo ko, hindi makatayo. Hindi ko malimutan. Ano ibig ko sabihin? Lahat na nagsisimula ay hindi alam. Lahat na nagsisimula hindi alam. Naalala ko nung nagsisimulang mag-deliverance. Sabi ni Pastora Melody, mas malakas pa daw ang boses ko kaysa sa demonyo. Ay ako'y takot Kaya nilalaksan ko ang boses. Pag sumigaw, sisigaw din ako. Kasi hindi alam. Lahat na nag-i-start, hindi alam. Pero hindi mo matututunan kung hindi ka magsisimula. Magsimula ka, miski hindi pa masyadong sure. Huwag kang mag-alala, tutulungan ka ng Diyos sa iyong pagsishare. Pati kay magugulat, saan lang galing yung sinabi kong yun? Magugulat ka. Are you there? Tingnan ninyo Ang kapangyarihan ay wala sa galing ng paghahayag. Ang kapangyarihan ay nasa inihahayag. Ang kapangyarihan ay wala sa messenger. Ang kapangyarihan ay nasa message. 1 Corinthians 1:21. Sapagkat sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng sanlibutan ang Diyos sa pamamagitan ng karunungan nito. Sapagkat sa karunungan ng Diyos ay kinalugdan ng Diyos na iligtas ang mga sumasampalataya sa pamamagitan ng kahangalan ng pangangaral. Ang tawag ng Bible sa pangangaral ay the foolishness of the preaching of the word. Ay titingnan mo naman talaga naman may siya pasalasala pero yun ang pinili ng Diyos na paraan Yun pa rin yung kahangalan ng pangangaral. Kahangalan ng preaching. Kung karunungan lang ng sanlibutan ang aasahan natin o ang paraan, mga cum laude lang ang pwedeng mag-share ng word. Paano naman tayo? Pero dahil kinalugdan ng Diyos na iligtas ang mga sumasampalataya sa pamamagitan ng kahangalan ng pangangaral, lahat ay pwedeng mag-share. Yung nasa RO4, yung nakaupo sa tabi ng trash can noong nag-aaral, yung average, yung ang grades kaunting na lamang at bagsak na, pwede ka pa rin mag-share. Yung nag-repeat noong high school, pwede ka pa rin mag-share. Bakit? Sapagkat hindi pinili ng Diyos na gamitin yung marurunong sa sanlibutan ito o yung
karunungan ng sanlibutan ito. Hindi yun ang pinili ng Diyos, kundi ang pinili ng Diyos ay ang kahangalan ng pangangaral. Everyone is qualified. So yan ang una na kailangan. Ano nga? Para magkaroon ng ani ng kaluluwa o marami ang maligtas. Anong unang need? Binhi, which is the Word of God. O padalwa. Number 2 na kailangan. Sino makakahula? Lupa. Lucas 8:15. At ang nahulog sa mabuting lupa ay sila na pagkatapos marinig ang salita, ay iningatan ito sa isang tapat at mabuting puso at nagbubunga ng may pagtsatsaga. Okay. Maaring nasa iyong pinakamabuting binhi. Maaring nasa ulo mo na ang mga verses na kailangan para sila ay makarinig ng message of salvation. Pero kapag hindi mo ito inilagay sa lupa, hindi ito lalago. Ano ang lupa? Ang lupa ay ang puso ng tao. Ang salita kailangang matanim sa puso ng tao. Ang mabuting lupa ay sila na pagkatapos marinig ang salita ay iniingatan ito. Ano pong ibig sabihin, pastor, ng iniingatan ng salita? Okay. Pag may nangyaring sitwasyon na pwedeng ang lumabas ay tampo, inis, galit, pero pinili mo ang ilabas ay love and forgiveness, naingatan mo ang salitang natanim sa iyong puso. Kapag may nangyaring sitwasyon, ang pwedeng lumabas ay pagmamataas, magaspang na ugali, pagiging makasarili, pero ang pinili mong lumabas ay humility, naingatan mo yung salita. Sa sitwasyon, ang pwedeng lumabas ay pagdududa, pagkainip, pero ang lumabas ay pananampalataya. Naingatan mo ang salita. Ang mabuting lupa ay sila na pagkatapos marinig ang salita, naingatan ito. Nandoon, hindi nananakaw. At kahit may dumating na pagsubok, yung salita ang lalabas kasi naingatan sa puso. Sa paghahayag ng gospel o ng good news o message of salvation, hindi natin target ang talino ng tao. Ang target natin ay ang kanilang puso. Tulad ni Paul, ni Pablo, napakahusay niya patungkol sa salita ng Diyos. Pero ang kanya agad bungad kapag mag-share ay kung paano siya binago ni Lord. Ako'y dating mamamatay Hudyo eh. Yang mga Kristiyanong yan, pinepersecute ko, pinapatay ko. Yung pumatay kay Stephen, yung mga taong yon, ayun ay ginagawa for my sake. Sila'y very good sa akin nung napatay nila si Stephen. Pero alam mo, ako'y naglalakad sa Damascus. May nakita kong liwanag, ako'y nabulag. At nagsalita ang liwanag. At ang sinabi, bakit mo ako pinepersecute? At ang sabi ko, sino po kayo? So nagkukwento si Paul ng testimony ng kanyang buhay. Bakit? Ang testimony pasok sa puso. Tingnan mo si Abby Frago, Gonzales na siyempre. Si Abby ay nag-testify. Di ba nung nag-testify kayo'y natuwa? Hindi pa tapos gusto na ninyong pumalakpak. Bakit? Nahit ang puso nyo eh. Ganon ang testimony eh. Nakakahit ng puso. Yan si Pablo. Huwag ninyong anuhin yung talino. Pag kayo'y nagsalita at dinali mo sa intellect, sa gagaling ng mga yan sumagot. Kasi sa talino mo, puso ang taniman mo ng salita. Pwede kang manyalo sa tagisan ng talino, pero maya-maya, lumayo na yung gusto mong masyerag. Bakit? Hindi mo nahit ang puso, ang nahit mo pride. So, paalala, walang makikipagdebate. Walang manggagalaiti, magagalit sa pagpapaliwanag. Kahit pa anong sasabihin mo,
Pag ikay may mga tapos magpapaliwan, di kay, talaga namang naku. Pwede ka. Napakahalaga ng message para samahan mo ng mga body language na nagpapakitang ikaw ay naiinis. Walang mananakot. Pag hindi mo tinanggap ang Panginoong Jesus, paano pag namatay ka mamaya? Walang ganyanan. Walang maninira sa aming kaumaten. Huwag doon. Yung mga yun ay, yan na, dumali na. Hindi naboborn again sa ganon. Walang naboborn again sa ganon. So, hit the heart. Just preach Jesus and what He did to you. Wala pa naman ako alam na nagagawa ni Jesus. Yan nga ba sinasabi ko iniligtas ka sa impyerno. Iniligtas ka sa resulta ng kasalanan. Yun man lamang, palakihin mo na yon at yun ang i-share mo. Mamaya makakabuo ka ng mga testimonies. Talaga naman dahil sa salitang narinig ko, ako gainis na sa asawa ko, pero ang naghari ay ang salita ng Diyos. Kaya siya'y babatuhin ko na. Binagsak ko ang bato. Sa paan na lang niya tumama. Naku naman. Meron pa rin. 1 Corinthians 2 verse 1 and 2. Mga kapatid, nang ako'y dumating sa inyo, hindi ako dumating na nagpapahayag sa inyo ng patotoo ng Diyos sa pamamagitan ng matatayog na pananalita o karunungan. Anong dating sa inyo pag nag-preach ako sa inyo ng, well, don't you ever forget that you don't need just salvation, but you need sanctification, where your whole being will be cleansed from impurities. Anong pinagsasabi ni Pastor? Anong nangyari daw? Baka nung binasa ang buhok, kaya nagkagayaan yan. Huwag nga kayong mag-share ng mga salita ninyo hindi mauunawaan ng bata. Lagi ko sinasabi kahit ang problema ay hindi sa message Ang problema ay pinahihirap mong message. Simplihan mo. Okay? Just preach Jesus. 1 Corinthians 2 verse 2, sapagkat aking ipinasyang walang anumang malaman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo at siya na ipinako sa krus. Ganda niyan. Alam ka ninyo, na sa lahat na nagtayo ng relihiyon, wala namang ipinako sa krus At kung meron bang napatay, nagsakripisyo, ayun hindi para bayadan ng kasalanan natin. Si Jesus lang yon. Kaya si Jesus lang ang ating pinipreach. Ang mga kapatid ni Jesus, at may mga kapatid si Jesus hindi sila pinako sa krus para bayadan ng kasalanan natin. Ang magulang ni Jesus, at may mga magulang siya sa lupa hindi sila pinako sa krus para bayadan ng kasalanan natin. Ang mga nagtayo ng relihiyon, kahit paano gagaling magsalita, hindi sila pinako sa krus para bayadan ng kasalanan natin. Si Jesus lamang ang ipinako sa krus para bayadan ng kasalanan mo, kasalanan ko. Wala kang ipipreach kundi si Jesus at ang cross. Why? There is power in the gospel. There is power in the word. Lalo na't buhay na buhay sa iyo yan. You will be so passionate sa pagsishare. Huwag mamahinain ang kapangyarihan ng simple message of the cross of Christ. It is a supernatural message. There is no other message like this. Ito lang ang message na may solusyon sa kasalanan. Kaya nga magandang iset up kung anong problema Dahil si Jesus lamang ang may solusyon sa problema. Tingnan ninyo ang sabi ng ibang relihiyon, magpakabait lamang, magpakabuti lamang. At pupunta na sa langit? Baka. Walang solusyon. Si Jesus lamang may sabi, na for by grace you are saved through faith. It's the gift of God. It's not because of you. It's not by good works, lest any man should boast. Si Jesus lamang ang may solusyon sa problema natin. At ang pinakamalaki nating problema,
ay hindi yung trabaho, hindi yung relasyon. Ang pinakamalaki nating problema ay kung wala si Jesus sa puso mo, in eternity, wala rin siya sa buhay mo. Yan ang malaking problema. Kaya naman, kailangan nilang makilala si Jesus at tanggapin si Jesus para ma-solve yung problema yun. Are you there? Ako nag-preach sa long time ago sa munisipyo. Noon pang una. Di ako nag-preach sabi ko biyaya lamang. Wala ka nang gagawin, wag mong dadagdagan. Sa biyaya, ikay naligtas dahil ikay nanampalataya. Nung kami ngayon naglalakad, pauwi na, ako'y nasa likod ng mga sesyaran ko. Hindi nila mo nasa likod, nag-uusap sila. Sabi, wala nang gagawin, pagkakadali-dali. At least, nag-ano sila. Gusto kong sumagot sana, hindi magiging debate kami doon. Hindi. Hinayaan ko muna. Pero, sino may sabing madali? Napakahirap ng pagpunta sa langit. Napakahirap. Hindi nga lamang tayong naghirap, si Jesus ang naghirap. Bakit madali? Kasi wala nang ibang paraan. Gamitin mo o mag-try kang pumunta sa langit sa pinakamahirap na paraan. Sige, think of the hardest way. What is the hardest way? Ako po'y magpapapako rin sa krus. Ako po'y yung katulad ng ginagawa sa Pampanga. Pero siyempre, ang pako ay stainless, yung walang kalawang, ibababad sa alcohol ng buong gabi bago ako ipako. At saka, wag naman din napakasakit. Wala masyadong nerve. Pero siyempre, ako'y babagsak, inyo ko itatastas ng konti para wag ko namang mahila. Okay. Gawin mo yung pinakamahirap. May sasabihin ako sa iyo. Hindi ka pa rin pupunta sa langit. Bakit? For by grace you are saved through faith, not by works, lest any man should boast. Alam nga naman pupunta ka sa langit. Ama, papasukin mo ako. Bakit? Ari naman. Hindi mo ka naman nakita. Hindi ka naman ako yung nagpapakaw. Anong ginagawa mo? Hindi ka nagmamalaki sa Diyos. Ama, sasabihin mo, kagaling, purihin ka. Pagpunta natin sa langit, walang makakapagmalaki. Pupunta tayo doong sobrang galak because we know, pag tinanong tayo, bakit ka papasok? Biyaya lang po. Tinanggap ko lang po ang ginawa ng inyong anak. Dahil wala akong magagawa kung hindi ko tatanggapin. Wala nang ibang way. Yun na lang ang option at tinanggap ko si Jesus. Ang mensahe ng krus at kamatayan ni Jesus at pagkabuhay niya muli ay nangungusap sa puso. Huwag i-complicate ang napaka-simple message. Huwag mong pahirapin ang mensaheng napakasimple. Nais ni Satan kunin ang salita na natanim. Ito ang reason kaya may life group tayo, para ang salita'y hindi manakaw. Napakahirap naman pagkatapos kong mag-preach dito at sinasabi ko, binhi, pagkatapos lupa, and then pagkatapos kayo nasa labas at nang pinag-uusapan ninyo, iba't iba na. Nanakaw ng salita. Kaya sa life group, talagang ating iniingatan ng salita na huwag manakaw agad ng diablo. Romans 10:17, kaya't ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya kayo aking ini-encourage, join a life group. Kung wala ka pang gino-join na life group, talk with Pastor Acha, talk with Pastor Eric, talk with Pastor Patrick, at kayo'y bibigyan nila ng inyong masasamahang life group. Or even Teacher Ruby, talk with them. Okay? At sa mga adults naman, ay talk with them also. Number 3. Anong una? Anong pangalawa? Lupa. Number 3 is ulan. James 5:7. Kaya
maging matyaga kayo mga kapatid hanggang sa pagdating ng Panginoon. Hinihintay na magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na siya'y nagtitis para dito hanggang sa ito'y tumanggap ng una at huling ulan. The former and latter rain. Okay. Bakit hindi pa dumarating si Jesus? Sinasabi ng verse na ito na sa pamamagitan ng paghahalintulad, na si Father God ay siyang magsasaka. Naghihintay siya sa mga tao na manggagaling sa lahat ng nasyon ay mapabilang sa kanyang pamilya. At ito ay hindi mangyayari kung walang ulan. Sa Israel may dalawang panahon ng tag-ulan. Dalawang panahon. Parehong kailangan ang ulan na ito para magkaroon ng good harvest. Ang unang ulan ay sa October. Ito yung panahon ng pagtatanim. Sa October sila nagtatanim. So palalambutin muna ng ulan ang lupa, iahanda upang matanggap ang binhi. Yun ang unang ulan. Ang huling ulan ay Mayo. Anong unang ulan? Anong padalawang ulan? Ang Mayo naman, ang ulan sa Mayo, ay didilig para mag-mature yung tinanim. Ito ay uulan bago umani. Umaasa ang mga taga-Israel sa dalawang ulang ito para magkaroon ng masaganang ani. Ang una at ang huling ulan ay nagsisimbolo ng influence ng Holy Spirit sa puso ng tao. Ang unang ulan, magpapalambot ng puso ng tao upang matanggap niya ang salita, upang pag napakinig niya, pasok sa puso, at siya'y magsimulang lumago. Ang huling ulan, ang magpapamature sa kanya para dumating sa puntos na, sige na nga Panginoon, tinatanggap na kita. Nai-ready na maisuko ang puso at mag-commit kay God. Kung wala ng una at huling ulan, wala ring ani. Ang question, Pastor, paano mapababa ang ulan? Zechariah 10 verse 1. Ask the Lord for rain in the time of the latter rain, and He will send showers of rain for everyone. Sabi ko sa inyo last Sunday, pag kulang sa pananampalataya, humingi. Gayon din dito. Humingi tayo ng kilos ng Holy Spirit. Ask God, and God will respond by sending the influence of the Holy Spirit sa mga taong pinagpe-pray mo. Kaya naman, ako'y nagpasulat sa inyo ng mga pangalan na mga taong gusto nyong maligtas, mahal sa buhay, kaibigan, kaklase, kamag-anak, sapagkat yun po'y pinagpe-pray. Bakit pinagpe-pray? Para dumating ang ulan sa kanila, ang former at latter rain. Anong sinisimbolo noon? Ma-impluwensyahan ng Holy Spirit ang kanilang mga puso para maging ready ang puso nila sa pakikinig ng salita na pag may nakinig silang gospel, kakaiban ang dating sa kanila kasi ne-ready sila ng Holy Spirit. Ang tawag doon, ulan. Mamaya ipagpe-pray uli natin. Hihingi tayo ng ulan para sa mga mahal natin sa buhay. Si Charles Spurgeon, the great English preacher, he pastored so many years in the Metropolitan Tabernacle in London, long time ago. At napakaraming naligtas sa pamamagitan ng kanyang ministry. Siya noon ay may pinapasyal siyang mga kaibigan bago mag-service isang araw. At ang sabi ni Charles, ipapakita ko sa inyo ang power plant ng church. Siguro sabi nila, baka yung generator. Ipapakita ko sa inyo ang kapangyarihan, ang planta ng kapangyarihan ng church. At sinama niya ang kanyang mga bisita sa basement. At habang sila'y bababa, ay narinig na nila, may 200 tao ang nananalangin para sa susunod na service. Nananalangin silang bawat papasok, yung bagong imbita, yung pangalawang imbita, ay kapag narinig ang salita, ay papasok sa puso at may impluwensyahan ng Holy Spirit. At ang sabi ni Charles Spurgeon, behold, the church power plant that runs everything in the church.
Mga intercessors ng church, God bless you. Kayong power plant. Ang impluensya ng Holy Spirit ay makakaabot sa lahat. Kaya nitong abutin ang iyong asawa na sa palagay mo hindi na magbabago. Kayang abutin ito ang kapatid mo na sa palagay mo lugmok na sa bisyo. Kayang abutin ito kahit yung pinakamatinding makasalanan na talaga namang magsasalita ka pa lamang inaalayo na, kayang abutin ng Holy Spirit ang puso na yan. Pero kailangan mong ipag-pray. Ipag-pray ang mahal sa buhay, ipag-pray ang kapitbahay, ipag-pray ang bayan, ang bansa, ang barangay. At sasagot ang Diyos ng pagpapala ng ulan ng Holy Spirit. Palalambutin ng Diyos ang puso ng tao. Hindi lang binhi, hindi lang lupa ang kailangan. Kailangan din ang ulan. People have to pray. John 4:35. Itanaw ninyo ang inyong mga mata at inyong tingnan ang bukid na mapuputi na upang anihin. Ready nang anihin ang rosaryo. Ready nang anihin yung mga taong yan. Tingnan ninyo, mapuputi na yan, hinog na yan. Anong sunod? John 4:38. Kayo'y sinugo ko upang anihin ang hindi nyo pinagpaguran. Iba ang nagpagod, kayo'y pumasok sa kanilang pinagpaguran. May mga nagpe-pray na diyan. Kaya pag ikay nag-pray, Lord, magpadala po kayo ng tao. Ang sunod niya ay, kayo'y sinugo ko. Kayo na. Walang tao ang hindi maabot ng kamay ng Diyos. Wala. Actually, kayo resulta ng panalangin. Resulta kayo ng panalangin. Long time ago sa maliit pa. Tanda ko si Leo pinagpe-pray niyang may-ari ng Sidros. Pinagpe-pray ko po may-ari ng Sidros. Kayo, somebody prayed for you. Hindi kayo pumunta dito ng kayo lang. Hindi ho, nagkusa ako. Inulan ka. May ulan. May nag-influence sa puso mo. Bakit? Sige, palakpakan mo muna sila. Kung tayo lamang, mas masarap sa SM. Holy Spirit ang kumilos sa atin na naisin nating sambahin siya sa araw na ito, pakinggan ang salita sa araw na ito, at makipagkita sa ating mga kapatid sa pananampalataya sa araw na ito. Holy Spirit ang kumilos yan, hindi yan kaya ng tao. Last na, ang apat na kailangan. 3 na tayo. Anong una? Anong padalawa? Anong patatlo? Number 4, manggagawa. Romans 10:14. Ngunit paano nga silang tatawag sa Kanya na hindi nila sinasampalatayanan? At paano sila sasampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung walang mangangaral? Verse 15. At paano sila mangangaral kung hindi sila sinugo? Gaya ng nasusulat, anong ganda ng mga paa ng mga nagdadala ng mabuting balita. Please, tingnan mo ang paa mo. Babagong puts pa. Put massage. Pinakiskis mo kayong mga dead cells. Ginagaya. May pedicure ka. Puro ingrown ang nangyari. May sasabihin ako sa iyo, maaaring ang tingin mo ay napakaganda ng paa mo. Pero sa tingin ng Diyos, yung paa ng isang tao na maaaring punong-puno na ng alikabok, kapag siya ay nagpunta sa isang tao, sa isang lugar, at naghayag siya ng salita, sasabihin ng Diyos, how beautiful is the feet of those who bring good news. Sabi ko kay Ryan, sino ba talaga ang nag-share sa iyo? Ay madami na, pero isa sa pinakamakulit ay si Gary V. Si Gary Valencia, at saka yung asawa ni Gary V. Sana, pag may nagtanong sa isang tao,
Paano ka ba talaga naging Christian? Sino nag-share sa iyo? Madami, pero isa sa pinakamakulit ay ikaw. Ay ikaw. Pwedeng maging makulit pagdating sa message of salvation. I pray, lahat tayo'y maging makulit. Sabihin mo sa katabi mo, I pray ikaw ang maging makulit. Ano po ang makulit? Sino dito may anak? Basta may anak ka, malalaman mo kung ano ang makulit. Yung hindi titigil hanggat hindi nagsasabi ng oo. Mama, pahing chocolate. Ala, tayo kakain na, masisira ngayong Mama, pahing chocolate. Malapit na, hintay-hintay mo na at pagkatapos saka kumain. Mama, pahing chocolate. Ay, pagkakakulit. O are, kalahati lamang, Mama, buo. Ako'y talagang ako'y nag-ano sa inyo, kayo hindi nyo ko titigilan. I pray, yun ang sabihin ng mga mahal mo sa buhay. Ay talaga ako hindi titigilan dito Yun ang kailangan. Palakpak ang mga makukulit. Nagpadala ang Diyos ng manggagawa bilang tugon sa panalangin. Kapareho ng pagpapadala niya ng Holy Spirit. Kaya naman Lucas 10:2, kaya't idalangin ninyo sa Panginoon ng pag-aani na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Verse 3, humayo kayo. You could be the manggagawa that you are praying for. Lord, magpadala ka naman ng tao sa kapatid ko. Ang sabi ni Lord, humayo ka. Ikaw yon. Ikaw yung ipapadala ko. Habang nagpe-pray tayo, kikilos ang Diyos sa puso ng mga tao upang mag-share sa iba. At maaaring tayo din ang kinikilusan na ng Diyos para mag-share sa kanila. Mahirap lang yan sa una. Pag ikay naka-breakthrough at yan nagtanong, ano ang ibig mo sabihin ng gayon? Pag yan nagtanong na, dire-diretso na yan. Huwag kang mag-alala ha. Basta ikay nag-share ng word, katulong mo ang Holy Spirit. Huwag kang mag-alala, basta ikay nag-share ng word, ang word mismo makapangyarihan na. Huwag kang mag-alala, pag ikay nag-share ng word, bibigyan ka ng kakaibang confidence ng Diyos na kahit ikaw ay hindi mo maunawaan kung ba't mo nagagawa yun na dati hindi mo nagagawa. Huwag kang mag-alala, kapartner mo ang Diyos sa ginagawa mong yan. Go and make a disciple of all nations. Itong utos sa atin. Pag sinabi ng Bible na nation, it is a group of people, every tribe, every nation. Ang dating sa akin noon, pag sinabing make disciples of all nation, ay parang mahirap kasi nation, malaki. Until nakakita ko ng ganoong lugar. Nagpunta kami sa Ifugao at magkukrusade kami doon. Usually, pag pumupunta kami sa isang lugar, ang hirap makakita ng lugar na mag-sponsor, mag-iimbita ng tao. Iba sa Ifugao. Ang community nila ay sanay sa mga dumarating doon na mga nag-share ng word. Yung mga barangay, kusang nagpuntahan doon. Bakit? Sanay sila. I found out na yung lugar na yon ay na-evangelize. Matagal na. Nag-iisip ako, pwede pala mangyari na ang buong bayan ay conducive ang atmosphere na makinig ng salita. Bawat city matransform at mapalapit sa Panginoon. Nagkukwento si Pastor Eric, pag daw siya nag-iikot sa San Juan, napansin daw niya na ang salita ng Diyos doon mas hayag, mas founded. Kasi bawat barangay mayroong church. Bawat barangay mayroong pastor, mayroong nakakailang church sa isang barangay. Pwedeng mangyari yun, na-saturated ng salita ng Diyos ang isang bayan. Dahil ang sabi sa atin, go, make a disciple of all nation, group of people. Anong nation mo ngayon? It could be your family, mga kamag-anak mo, mga kaibigan mo, dati mong schoolmates, barangay mo, bayan mo, school mo, pinagtatrabahuhan mo. Kaya mong maakay sa Panginoon ang iyong nation na kung saan ay ikaw ay doon kabilang. Pwedeng mabago ang isang bayan. Magsara ang mga pasugalan at ang mga beer house na may mga babaeng na table.
Dito sa Rosario, I know this, ha? Alam ko yan, ay kasimula-simulaan pa. Hindi inaalaw dito ang ganong mga hanap buhay. Alam ko yon kahit noon pa at hanggang ngayon. Bakit? Sapagkat yan ay righteous governance. Pwedeng mangyari yan. Pwedeng mabagong isang bayan. Pwedeng yung mga taong mismong may-ari ang kusang ipapasara ang ganong mga hanap buhay tulad ng may-ari ng Anito Lodge na noong naligtas, kusang sinara niya ang kanyang chain of motels. Paano mangyayari ito, Pastor? Paano ito mangyayari? Itong sagot, revival. Ano po ang revival? Ang revival ay isang bagay na nangyayari sa mga born again na, sa mga Christian na. Yung evangelism, yung naghahayag ng salita, para yun doon sa hindi pa ligtas, hindi pa Christian. Ang revival ay para sa Christian. Nagaganap ang evangelism kung may revival. Ang revival ay kilos ng Diyos sa atin. Ang revival ay kung saan ang mga tao ay sumusunod sa Diyos. Ang revival ay grupo ng tao na puspos ng Diyos. Mapapansin mo kapag mayroong revival, there is an excitement to evangelize. Yung matatagal ng Christian, usually hindi nag-i-evangelize yan. Tanungin mo yung mga bagong Christian, tanungin mo, sinong nag-share sa iyo? Ang nag-share sa kanila, bago ring Christian. Bakit? Kasi ang apoy ay nasa Kristiyanong bagong naligtas. Yan ay nung naligtas, yan ay full of fire. Gustong-gusto niyang mahalin, paglingkuran ng Diyos. Kaya yan hindi titigil para share ng iba. Pero pag matagal nang naging Christian, wala. Nawawala ang fire. Pag nawala ang fire, anong ipapalit mo dito? Romance, sports. Magpapalit ka kasi wala ang apoy eh. Noong una, lahat ng makikita mo, share-sharean ko ito. Lahat ng makikita mo, Lord, para sa iyo to. Gagawin. Pero nung matagal na, nawala ang apoy. Soul winning and discipleship needs fire. Inapuyan tayo ni Jesus. Then, inapuyan din natin ang iba. Noong naligtas ang kapatid ko, ang Ate Ani, on fire siya. Kita namin magkakapatid, na bago kanya ugali. And then, sinesharean kami. Lahat ng may apoy, hindi yan papayag na hindi masharean ang mga kasama niya sa bahay. Kaya tayo nag-aapoy dahil inapuyan tayo. Ang church na nagdi-discipleship, yan ay maapoy na church. Marami dyan ang nagsishare. And revival starts with you. Nothing can happen through me until it happens to me. Hindi ako magagamit ng husto para sa iba, maliban ako ay maapuyan muna. Hindi ako magagamit upang mag-apoy ang iba hanggat hindi muna ako nag-aapoy. Alam mo, pag wala kang fire, nasa ministry ka, maaaring umaawit ka, nakakaramdam ka ng anointing, pero hindi yun ang apoy. Ang anointing by itself ay walang kwenta kung hindi nito nagagawa ang utos ng Diyos. Hihipo ang Diyos ng ilang tao na magiging passionate sa pag-share ng message. Nahahawa sa iba. Hanggang ito'y maging isang grupo na nag-aapoy. Hanggang sa ito'y isang bansang nag-aapoy. Pero laging mag-i-start sa ilang inapuyan na mga hawa. And I pray, kayo yung isang iyon. Kayo ang babaan. Worship team, please. I pray kayo ang babaan ng apoy. I pray sa inyo magsimula. Kailangan natin ng revival. Kailangan natin yung matatagal ng Kristiyano ay nag-i-invite, nag-share, ginagawa ang lahat. Pumapasok sa kanyang isip na kung ito'y hindi makakarinig, hindi ito maliligtas. Sinong gusto ng apoy? Walang mangyayari sa palibot mo.
maliban maapuyan ka. May influensyahan natin ang nasyon, ang grupo na kinabibilangan mo, kung ikay nag-aapoy. There is fire burning inside of you na you cannot contain it. You have to share Jesus. At wala akong pakialam sa sasabihin nila. Alam mo ang katatayuan mo, alam mo matagal ka ng Christian, alam mo. At alam mo kulang na kulang ang nagagawa mo para sa kaharian. Alam mo yan. At alam mo kung anong kailangan mo, apoy. Apoy. Burns within me with your fire. Your fire burns within me, burns within me with your fire. Makakaramdam ka ng konting init, konting apoy. Burns within, Kapag nararamdaman mo yon, burns within lalaki yon sa iyong puso. with your fire. At kung yung nararamdaman mo na ngayon, kahit konti, Your fire huwag mong hayaang mawala yan. burns within Huwag mong hayaan. me, Ingatan mo ang apoy, burns within sapagkat hihipan ng Panginoon yan upang yan ay lalo pang lumaki. Hindi kailangan ng malaki, ang kailangan ay meron. At hihingi tayo sa Diyos na mas apuyan pa tayo. At kung yan ay nararanasan at nararamdaman mo kahit kaunti, huwag ka lang gagaya, hintayin mo na nandoon yung kaunting apoy. Pag nararamdaman mo yung kahit kaunting apoy na kumikilos sa puso mo, come on, ingatan mo yon. At tumayo ka at sabihin mo, kailangan ko pa, kailangan ko pa, kailangan ko pa, kailangan ko pa, Panginoon. Kailangan ko pa. Apuyan mo pa ako. Apuyan mo pa ako. Apuyan mo pa ako. burns within me, burns within me with your fire. Your fire burns within me. Apuyan mo kami, Panginoon. Burns within Apuyan mo kami, Panginoon. Revive us. Revive us. Revive us, God. Revive us. Apoy. Fire. Fire na makakahawas sa iba. Fire na kapag nakita ka, sasabihin ng mga kakita sa iyo, there is something new sa iyo. Hindi ka dating ganyan. Anong nangyari? Bakit? Anong napansin mo? There is a different passion. At ang passion mo ay sa Panginoon. Kahit ikaw mapapansin mo, passionate ka noon, pero sa ibang bagay. Pero ngayon hindi na. Passionate ka na ang mensahe ng kaligtasan ay marinig ng iba. Passionate ka na maganap ang nais ng Diyos sa pamilya mo, sa kapitbahay mo, sa trabaho mo, sa school mo. Passionate ka. At alam mo kung bakit? Sapagkat humingi ka ng apoy. Huwag kang matatakot sa apoy.
Kailangan mo ito actually. Walang bansa, walang lugar na lumapit sa Panginoon na hindi muna kinilusan ng Diyos ang 1, 2, 3 o ilang tao. 12 lang disipulo. Bawat puntahan nila, ang syudad ay nagugulo. Bakit? Sapagkat nandito ang may apoy, nandito ang may passion. At kapatid, ikaw yon. Ikaw yon. Ang Diyos hindi nagtatangi. Kapag sinabi mo, Panginoon, ako yon, gamitin mo ako, apoyan mo ako, I am willing, I am ready. Kung ikaw yon, umanda ka, tatanggap ka ng kakaibang apoy. Burns within me, burns within me, with your fire, burns within me, burns within me, with your fire. Kung ikaw ang nagsasabing, hindi ako satisfied ng ganito lang. Kung ikaw ang nagsasabing, there is a lot more na hindi ko pa natatap. Kung ikaw ang nagsasabi na alam mong you are destined for something greater than what you have now, and that is a work for the kingdom of God. Kung ikaw ang nagsasabi na, Lord, gamitin mo na ako, ayaw ko na ng ganitong buhay, gamitin mo na ako para sa kaharian mo. Kung ikaw yon, umanda ka, sasagutin ng Diyos ang panalangin mo. Your fire burns within me, Sige, burns humanda ka. within me, with Get ready. your fire. Get ready. Your fire burns within me, burns within me, with your fire. Get ready. Your fire burns within me, burns within me, with your fire. Your fire burns within me, burns within me, with your fire. Your fire burns within Eto na. me, Eto na. burns within me, Lord! with your fire. Apoy! Your Fire! Fire! burns within Revive us! me, Revive us! burns within Revive us! me. Fire! 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 Your fire Revive us! Revive us! Revive us! Revive us! Lord! Revive us! Your fire burns within me, burns within me, with your fire. Your fire burns within me, burns within me, with your fire. Voice lang. Burns within me, burns within me, with your fire. Sinusunog ng apoy lahat ng mga hadlang ngayon. Sinusunog ng apoy ang takot. Sinusunog ng apoy ang duda. Sinusunog ng apoy ang kawalaan ng pananampalataya. Sinusunog ng apoy ang shame, ang hiya. Sinusunog ng apoy ang lack of confidence. Sinusunog ng apoy ang lahat ng hadlang upang napigil sa paghayag ng salita. Burns within me, with your fire. Holy Spirit,
be with us. God, empower us. God, revive us. And I declare, lahat na apakan ng iyong mga paa ay lugar for God's glory. I declare na bawat salitang lalabas sa iyong bibig ay punong-puno ng kapangyarihan ng mga makikinig ng iyong salita, ay makakaramdam ng kakaibang love, compassion, and power coming from God. I declare na ang iyong pagsasalita kahit ikay magugulat, sapagkat ayos na ayos ang pagkakapatas, may kaanyuan, may kaayusan, na kahit ikaw ay nagugulat, I declare ng wisdom coming from God. I declare ng discernment when to talk and not to talk. I declare in the name of Jesus, yung kakaibang desire, lampas kay sa dati. Ngayon pa lamang binibigyan ka na ng idea ng Holy Spirit. Ano ang gagawin? Saan pupunta? Sinong kakausapin? Ngayon pa lamang binibigyan ka na ng direction ng Holy Spirit kung anong iyong gagawin. At humanda ka. Signs and wonders are following. Makakakita ka ng mga himala habang kayo nagsishare ng word. Meron kang papatungan ng timay at sila mismo'y gagaling. Sapagkat sasabihin ng Diyos, ika'y kasama ko. Ika'y kasama ko. Ipapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa buhay mo. Ikaw lamang ay magpapatong ng kamay sa may sakit, sila'y gagaling. Ipagpe-pray mo ang mga nangangailangan, sila'y tatanggap. Sapagkat sasamahan ng Diyos ang paghahayag mo ng salita. May kakaibang pagpapala ang makikita mo habang ika'y sumusunod. Father God, salamat po sa kakaibang apoy sa aming puso. Hindi na kami katulad ng dati. We will go and make disciples of all nations. In Jesus' name. Amen.